Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang hamon ang ibinibigay ng isang eskriba kay Jesus. Isang hamon nang tanungin si Jesus kung alin ang pinakamahalagang utos. Alam niyo po, hamon ito, hindi tanong. No? Minsan ganyan ang mga tao, no? Hindi naman gustong magtanong, gusto hamunin ang tao. No? Bakit ito hamon? Kasi una, mayroong humigit kumulang na 613 na kautusan ang mga Hudyo. Tapos, tila pinamimili niya si Jesus sa dami ng mga kautusan na yon kung ano ang pinakamahalaga. O di ba hamon yon? No? Para bang merong 10 candy, papipiliin mo ang isang bata na pumili ng isang pinakamasarap. O, di ba ang hihirapan yung bata? Hello. O, kayo kaya, no? 613 na batas, papipiliin lang alin ang pinakamahalaga dyan. O, di ba ang hirap? O, hamon yon. Hinahamon nila si Jesus. Hinahamon kasi gusto rin nilang hulihin si Jesus. Na kapag namili si Jesus sa 630 na yon, ibig sabihin, yung iba hindi na mahalaga. Diba, no? Talagang hindi mo alam saan kalulugar sa mga tao noon, no? Pag pinili mo isa, sasabihin sa'yo, so hindi mahalaga, kaya pala hindi mo sinusunod yung iba. Diba? Malinaw? Ganon, hamon. Kasi pinapapili si Jesus sa dami ng batas. Tinatanong ko ano ang pinakamahalaga. Pangalawa, hamon iyon kasi ang nagtatanong, isang dalubhasa sa kautusan. Tingnan mo, no?
Kung tutuusin, dapat alam niya ang sagot. Tama? Dalubhasa siya eh. Pero ang tinatanong niya, si Jesus. Tinatanong pa niya si Jesus. Diba? Ganun eh. Parang math teacher. O kung math teacher ka, di ba dapat alam mo ang sagot? Tama? O, wag mo nang tanungin. No? O, di ba yung mga teacher nagtatanong, okay class, di ba? 10 plus 10. O, bakit nagtatanong yung teacher? Alam ba niya o hindi? Alam. Pero ba't nagtatanong? Kasi hinahamon. Di ba? Hinahamon mo yung estudyante, alam ba nito o hindi? Di ba? O, malinaw na kung bakit yun hamon. Ganyang kalupit ang mga tao kay Jesus. Laging sinusubok, laging hinahamon. Tama? O di ba? Bakit hindi? Ganyan ka din. Ganyan din tayo. Lagi nating hinahamon at sinusubok ang Diyos. Alam mo naman ang sagot na hindi ka papasa sa board exam kasi hindi ka nag-aral. Pero anong hinihingi mo? Hello. Pumasa. Ba, hinahamon mo talaga si Jesus, di ba? Alam mong sagot eh. Pag hindi ka nag-aral, papasa ka ba? Oh. Pero ano hinihingi mo sa Diyos? Pag hindi pumasa, ano mangyayari? Oh, galit ka pa sa Diyos. Di ba? Gusto mong yumaman, ano hinihingi mo? Pera. Pero alam mo namang wala kang trabaho at alam mong tamad ka. Oh. Hello. Talaga sinusubok mo ang Diyos, no? No, Lord, kung totoo ka, no? Dapat yumaman ako, maging maganda ang buhay ko. Pero ayaw mong kumilos, ayaw mo mag-aral, ayaw mo magtrabaho, tamad. Alam mong sagot eh, di ba? Hinahamon natin ang Diyos. Ganyan tayo. Gusto mo gumaling sa sakit, pero ayaw mong tumigil sa bisyo. Kanya ng kalupit ang tao. Laging hinahamon at sinusubok ang Diyos. Pero, dahil alam ni Jesus ang kabuuan ng kautusan, alam niya eh. Kabisado niya dahil siya'y masunurin sa Diyos. Dahil kabisado niya ang kautusan, binuod niya ito sa 2 mahalagang utos. Ano yung una? Ang ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ano yung ikalawang mahalagang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa 2 kautosang ito, isa lang ang pinupunto ni Jesus. Ang pag-ibig. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Para kay Jesus, mahalaga ang isang kautusan kapag ito ay nagpapakita ng pag-ibig. No? Yan, ito yung nais ituro sa atin ni Jesus. Pag-ibig. Ito ang nais bigyang diin ni Jesus. Pag-ibig, na sa bawat pagsunod natin sa kautusan, nararapat na may pag-ibig. Parang isang magulang. Sino po mga magulang na dito? Taas niya ang kamay. Yan. Sino po magugulang dito? Taas din ang kamay. No? Hindi, iba pala yun. No? Yung mga magulang, hindi po ba nagbibigay kayo ng mga kautusan sa anak? Tama? Diba? Nagbibigay kay utos, no? Kung ito'y walang pag-ibig, parang pagpapahirap lang ang lahat. Naalala ko, nung bata pa kami, no? Ang daming utos na magulang ko, no? Ang dami, lalo na pag weekend, anak, walang pasok, tumulong ka sa shop, gawin mo ito, kunin mo ito, ayusin mo ito, pakikuha mo ito. Ang daming utos. Noon, hindi ko naintindihan ang lahat. At pakiramdam ko, pinahihirapan lang kami.
Pinahihirapan lang ako. Kasi utos ng utos. Lalo na yung tatay ko. Ang lapit-lapit lang ng tsinelas, papakuha pa. No? Ganun yung tatay ko. Yan, nanonood yan. No? Nanonood. Ganun. No? Parang feeling mo pinahihirapan ka. Kasi walang pag-ibig. Hindi ko pa alam noon ang pagsunod na may pag-ibig. Ngayon, na malaki na ako, nakita ko, kaya pala kami inuutusan para matuto kami. Kaya pala pinagagawa iyon para magtanda kami. Kaya pala inagawa iyon para maging masipag kami. No? Yung utos, yung kautusan, paraan para magturo. At ginagawa yun ng magulang ng may pag-ibig. Kung ginagawa at sinusunod ko yun ng may pag-ibig, hindi yun mabigat. Hindi yun pagpapahirap. Pero dahil hindi ko alam na may pag-ibig, pakiramdam ko na pahihirapan. Kaya nga ngayong malaki na ako na ngayon na nag-uutos. No? Ako na ngayon, ang maraming kautusan sa aking sa mga magulang. No, ma, hindi ka pwede niyan. O ma, bawal yan. O ma, no? Yung nanay ko, pakiramdam niya, pinahihirapan ko siya. No? Baliktad na, no? Kasi siguro hindi niya nare-realize, mahal ko siya. Gusto mo ba pakainin kita ng pakainin ng ganyan? O, diba? Para humaba pa buhay mo. Pero pakiramdam na magulang, pinahihirapan ako ng anak ko. Inanay ko kasi lakwatsera. No? Lagi ko sabi, ma, bawas-bawasan mo yung paglalakwatsa mo. Pag hindi importante, wag ka muna naman lumabas. No? Kasi, siyempre, malayo ka, nag-aalala ka, kung saan sa magpupunta, kung mapahamak. Diba? Ginagawa ko yon may pag-ibig. Pero pakiramdam ng nanay ko, no, pahihirapan ako ng anak ko, binabartuli na ako. O yan ma, na-homily na kita. No? Kaya mahirap may anak na pare. No? Ganon, no? Ang kautusan, kapag walang pag-ibig, para lang itong pagpapahirap. Magiging pakiramdam mo, ikaw ay pinahihirapan. O ito na yung review na part. Review. Noong Miyerkules, ano ang ating pinag-aralan? Batas, very good. Kahapon, ano ang ating pinag-aralan? Kapangyarihan, very good. Tingnan nyo. Ang lahat ng ito, batas, kapangyarihan, kapag walang pag-ibig, ikasisira ng tao. Masisira ang tao. At ang tatlong ito, batas, kapangyarihan, at pag-ibig, kapag inabuso, kinasisira ng tao. Ang batas, maganda yan, para magkaroon ng kaayusan sa mundo. Pero dapat ang batas sinusunod ng may pag-ibig. Para hindi mo maramdaman na ang bigat-bigat naman mabuhay. Hindi. Ginawa yung batas para maging maganda ang ating buhay. Maging maayos ang ating buhay. Ang kapangyarihan, maganda yan eh. Binibigay yan sa tao. Meron tayo niyan. Pero dapat ginagamit ito ng may pag-ibig. Dahil kapag ito ay inabuso, nasisira ang tao. At ganoon din ang pag-ibig. Maganda yan eh. Binibigay yan dapat sa tao. Pero kapag inabuso ang pag-ibig, nasisira ang tao. Ganda, no? Ni-review ko na kayo kasi bukas, iba ang homily natin, no? Pilgrimage. Kaya hiwalay ang homily na yon. At hiwalay din nung Lunes at Martes. Kasi nung Lunes, nagnilay tayo sa sinabi ng anghel kay Maria. At noong Martes, sinabi ni Maria sa anghel. Yun naman ang ating pinagnilayan dahil sa kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Diba? So, ito yung review natin, no? Yung tatlong iyon, trilogy. Batas, kapangyarihan, at pag-ibig. Kapag walang pag-ibig, masisira ang tao.
Kapag inabuso ang batas, kapangyarihan at pag-ibig, ikinasisira ng tao. Kaya mga kapatid, mahalaga na sa pagsunod natin sa Diyos, dapat laging may pag-ibig. Dahil kapag ang isang bagay ay ginawa ng may pag-ibig, ito'y nagpapakita ng mataas na uri. Kaya kapag ang isang bagay ay ginawa ng walang pag-ibig, anumang ganda nito, magiging mababa ang uri nito. Amen? Amen. Isa pong paalala, bukas po ang araw ng ating Lenten pilgrimage. Kaya po, kasabay po nito, wala po tayong pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya ng umaga, 6 a.m. at anticipated mass ng 6 p.m. So wala po tayong misa dito bukas ng buong maghapon. No? Kasi po, tayo po ay nasa Diocese ng San Pablo, Laguna para sa ating parish Lenten pilgrimage. Pero magkakaroon tayo ng banal na misa doon na mismo sa simbahan, sa isa sa mga simbahan sa Laguna. At sisikapin po namin i-live stream po ito sa ganap na 10:00 ng umaga. Sabi ko pong sisikapin kasi hindi ko po sigurado kung may internet, pero sisikapin po namin makapag-upload ng banal na misa. Yan, ito'y para sa mga ating mga online mass goers. 10:00 po ng umaga ang ating banal na misa doon po sa Liliw, Laguna. So, muli po, wala pong banal na misa bukas ng 6:00 ng umaga at anticipated ng 6 p.m. dahil po sa ating parish Lenten pilgrimage. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.